Kamusta ulit mga kaibigan? Nandito tayo sa Belgium at may espesyal akong kwento para sa inyo ngayon. Narinig namin ang tungkol sa lugar na ito, mga 2-3 linggo, na ang nakalipas at naengganyo kaming pumunta dahil sa magagandang larawang nakita namin online, kaya naisip naming dito talaga kami dapat mag-shoot. May maganda at makabuluhang kwento ang lugar na ito. Nang una kaming pumasok sa bahay na ito, para bang bigla na lang naglaho ang mga taong nakatira dito. Para silang biglang naglaho sa mundo. Nandoon pa rin ang mga pinggan sa lababo. Nandito pa ang mga damit at nakasampay pa sa sampayan para talagang bigla silang naglaho. Pero may nakakatuwang kwento tungkol dito. Ikukwento ko na sa inyo. Uy guys, halika kayo dito. Dito makikita ninyo ang sampayan na may mga tuwalya pa ring nakasabit. Parang kahapon lang nila ito isinabit tapos bigla silang nawala. Alam ko ang kwento ng lugar na ito mula sa kaibigan kong mahilig din sa Urbex na nakasalubong ang may-ari noong nakaraang linggo. Pinapakain ng may-ari ang pusa niya dahil doon ito nakatira. May mga kuting ang pusa at linggo-linggo. Araw-araw dinadalaw ng may-ari para pakainin siya. Ayaw umalis ng pusa sa lugar na ito. Sobrang attached na siya dito. Dito nakatira ang pusa. May video ako ng pusa na ipapakita ko ngayon. Araw-araw siyang nandito para pakainin ang pusa niya. Mabait talaga siya. Maganda. Halika rito. Hindi ko alam ang gusaling ito. Siguro bahay ng kalapati, pero hindi ako sigurado. Oh, sa tingin ko bahay ng kalapati ito. Sige, ngayon titingnan natin ang loob ng bahay. Pumasok tayo sa bahay, pero gusto ko munang ipakita ang ilang bagay. Ito ang bisikleta ng may-ari ng lalaki. Sa palagay ko, nasa 70 anyos na siya. At heto ang kubeta na talagang ikinagulat ko dahil napakaluma ng estilo nito. Isang tabla na may butas sa gitna. At iniisip ko na wala akong nakita pang ibang kubeta sa loob ng bahay. Naisip ko sa sarili ko, dito ba talaga gumagamit ng kubeta ang mga tao dito? Ano? Sige, at ngayon ang kwento. Nasunog ang bahay na ito kalahating taon na ang nakalipas at ang mga nakatira dito ay isang lalaki at ang kanyang nanay. Ang nanay niya ay 100 at 3 taong gulang buhay pa at malusog. Oo, tama ang narinig mo. Siya ay 100 at 3 taong gulang at sa tingin ko ay 100 at 3 pa rin siya ngayon dahil oo, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit siya 100 at 3 sa sandali. Sige, halika dito. Naglalakad na tayo papasok sa kusina ngayon. Makikita mong naiwan lahat dito. Siguro iniisip mo, bakit iniwan ng mga tao ang bahay na ito? Malungkot dahil ang 100 at 3 taong gulang na babae ay masyadong tinaasan ang apoy ng kalan. Sa tingin ko, medyo nilalamig siya at ang mga tubo ng kalan ay hindi kinaya ang init. Hindi kinaya ng mga tubo ng gasolina ang init at nasunog ang lugar. Nasunog ang buong itaas na palapag. At oo, nakatira na ngayon sa isang shelter ang mga taong ito dahil hindi nila kayang bumili ng bagong bahay. Nakakalungkot iyon. At wala na silang pera para makabili ng bago. Talagang nalulungkot ako dahil doon. Ang tanda na nila, tapos kailangan pa nilang tumira sa ampunan. Grabe naman. Ang ganda ng bahay nila dito. Sana magkaroon ng pananampalataya, pagmamahal at maayos na kalagayan ang mga taong ito. At kukunan ko ng video ang bahay na ito nang may buong paggalang dahil talagang tumatak sa akin ang kwento nila. Grabe. Oo, i-video ko ang bahay. Sa tingin ko, maganda rin ito. Wow! Halika dito, William. Kukunan ko ito ng video. Oh. Tulad ng nakikita mo, nasunog ang lugar at naiwan ang lahat kung paano ito iniwan ng mga tao. Noong araw bago sila matulog, inilagay nila ang kanilang mga pinggan dito sa lababo at hindi na nila ito nahugasan. Halika na! Meron silang bomba. Lahat ng gamit nila ay luma at tradisyonal.
Ang mga pinggan, mga tinidor nila, lahat-lahat. Wala pa silang kalan noon. Electric lang ang gamit nila. Sa tingin ko, hindi naman mayaman ang mga taong ito. Kaya ngayon, kailangan nilang tumira sa shelter. Kung hindi, sana nakabili na sila ng bahay. Yung insurance, di ko alam bakit di sila binayaran. Pero yun daw sabi ng lalaki sa kaibigan ko. Makikita mo, may pagkain pa sa aparador. At ang ilan sa mga pagkain ay hindi pa expired. Tulad nitong mayonesa, pwede pa. Pwede mo pa itong kainin. Mga kaldero at kawali. Wow! Sige. May makinang panahi dito. Siguro mahilig manahi ang matandang babae tuwing libre siya. Magandang record na makinang panahi. Unang beses kong makakita ng ganitong klase. Nandito ba ang mga gamit natin sa pananahi? Hindi pa yun lahat. May ilang suklay, ilang alambre at lubid. Paano mo tatawagin yun? Ilagay mo yan sa comment section. Sige, tara na. Oo, gusto kong sabihin, oo, matanda na talaga ang babaeng ito, kaya may assistant siyang tumutulong sa kanya dito para makaakyat siya sa hagdan at hindi na siya makatulog sa itaas. Oo, kasi matanda na siya, kaya di na makakyat ng hagdan. Kaya nilipat ang kama niya dito sa ibaba. Sa kalahating taon, ganito na ito kaluma. Grabe. I-video mo ang magandang orasan dito. Maka-Diyos din siya. Nandyan si Hesukristo at mga krus sa paligid ng bahay. Maayos ko itong inilagay dito. Isang electric shaver ng anak na lalaki. May salamin at iba pa. Walang laman ang mga ito. Sa taas naman, oh, may laman pa pala. Oh, may ilan pa. May pagkain pa sa loob ng mga ito. May kanin pa. May asin pa. Ay, wow. Sige, tuloy tayo sa loob ng bahay. Sa itaas, sunog ang buong lugar. Hindi rin tayo pwedeng bumaba sa basement dahil sa di malamang dahilan may kutsyon doon. Siguradong hindi nasira o ninakawan ang bahay na ito. Kaya sa tingin ko, baka yung lalaki, oo, yung anak ang naglagay nun doon para hindi mahulog sa basement yung nanay. Posible rin yun. Wala talaga akong alam. Ngayon, naglalakad tayo sa tingin kong pinakamagandang kwarto ng abandonadong bahay na ito. Ito ang sala. Mabilis mo lang pwedeng ipakita sa kanila. Sige, dito meron tayong painting. Siguro dati itong nakasabit sa pader, pero baka nahulog. Tapos meron tayong dalawang kalan dito. Isa dito, isa pa dito. Isa sa dalawang kalan ang sanhi ng sunog. Sa tingin ko, malamang ito yung dahilan kasi ito lang ang may chimney. At sa tingin ko, sunog sa chimney ang nangyari dito. May kaldero sa ibabaw ng kalan. At kapag umabot ka ng 100 taon, oo, kapag umabot ka ng 100 taong gulang sa Belgium, ito ang hari at reyna, sina Philip at Mathilde. Pagkatapos, tatanggap ka ng parangal mula sa hari at reyna. Nakakuha ng parangal si Marva Walters. Nakatanggap siya ng parangal noong 2014 taon na ang nakalipas. At ngayon ay 103 taong gulang na siya. Nakuha niya yon mula sa hari at reyna at lagda ito ng hari ng Belgium. Hindi ka panipaniwala. Nandyan lang yan nakapatong sa ibabaw ng chimenea. Ang mga gamot niya.
Pagdating mo sa ganyang edad, magkakaroon ka talaga ng mga problemang medikal, kaya kailangan mong uminom ng mga gamot. Oo nga, nakita ko lang ang Biblia dito. Biblia ng babae. Siguro mahilig siyang magbasa nito sa kanyang libreng oras. At dito naman, sa gilid ng bintana, may mga halaman ka rito. Ay, grabe pare. Gusto ko talaga dito. Di ko alam kung anong tawag sa mga ito, pero tingin ko hawakan ng roller shutter ito. Itama mo ako kung mali ako. Hindi ko mahanap ang salin mula Dutch papuntang Ingles. Mukhang espesyal talaga ang mga ito. Sige, ang sofa nila. Nakakaawa talaga ang mga taong ito. Medyo kakaiba ang mga bagay dito. Pagkatapos may luma kang pang-ahit. Ginamit nila ito noong unang panahon para gupitin ang buhok ng mga tao. Tore ng Eiffel. Ang mga salamin. Sa tingin ko, biker ang anak. Malaking e-sport ang pagbibisikleta sa Belgium. Kaya baka nga biker siya, isang lampara. At pati na rin ang telebisyon. Hindi ka panipaniwala. At dito sa mesa, nakita ko ang dalawang baso na ito at hindi ko maiwasang isipin na nakaupo sila dito kalahating taon na ang nakalipas, isang araw bago ang sunog. Nakaupo sila sa mesang ito at magkasama silang umiinom ng isang baso ng cola o kung anuman at nag-uusap sila sa isa't isa. At nang gabing iyon nagkaroon ng sunog at nasunog ang lugar. At ngayon kailangan nilang tumira sa isang evacuation center. Hinihiling kong magtaglay ng matibay na pananampalataya ang mga taong ito. At umaasa akong makasalubong ko ang may-ari. Pero matatapos na ang video at mukhang hindi na natin siya makikita. Sana nagustuhan ninyo ang lugar na ito. Sobrang nagustuhan ko talaga. Gustong-gusto kong pumunta rito. At oo, salamat sa panunood nito at nagpapasalamat ako kay William sa pagkuha ng video. Paki-check ang kanyang Instagram channel, ang link ng kanyang Instagram ay nasa description. Bigyan niyo siya ng like sa Instagram. Kumukuha siya ng mga larawan ng lugar na ito. Galing kay William ang thumbnail. At salamat, maraming salamat sa panunood. Paki-like naman at mag-subscribe na rin kayo. Malaking tulong po iyon sa akin. Malaking tulong iyon para makapunta ako sa ganitong lugar, makapagkwento at makagawa ng dokumentaryo. Suportahan niyo rin ako sa Patreon para mas marami akong marating, ma-research at mapaganda ang ginagawa ko. Maraming salamat, mahal ko ang lugar na ito, kaya magpapasalamat at magpapaalam na ako. Hanggang sa susunod na linggo.